Iparmahindan sa ko sa Ginoo nga hindi sila control. Daon sa mahitabo kontrolado sa Dios ang tanan. Amen. Padayon lang ta magampo sa atong nasod. Murag na bahin gid sa kaduha ang kwan. Kung dili pro antay. Kabalo lang kung kunsa na to siya. So, isin Kristohano na ato day trabaho, iparmentan sa kanunay nga atong iampo. Dili na ta magapil-apil og comment sa mga nabitawang buwan kay usay agkakuan ba din ta agka-ignite na din natong buwan dito nga sa kabukida. Kita pang tanan ay kanabitong natay kanang kuan sa atong kaugalingong opinion. Pero dili po pwede na itong mahukman ang uban kay dili dapit sa atong opinion. Mag-cause na hinon siya o nagubot, dugang. So, padayon ta, ang atong isgutan karon is about ang Biblia. Kanang kumbaga, walang ni siya kanang isip Kristohanon, kinanglan ato ning mahibalaan, naputay kahibalo about history sa Bible. Walang ni siya mga basic knowledge without, kaya kung ato niya siyang i-kuat kay broad, magiging siya nga topic. Magtakol maging siya about sa theology. So, kuha lang ta, taklit lang ta sa mga need na to mahibalaan po as a Christian. Kay, lisod mong kayo, Kristohanong taon niya. Ay ako daghan nyo ang tanan nga nasa gawas. Iba, himuta mo din sa sulod, aron, kuha kay murag daghan ko masad bakante diri. Aron makafocus wad mo, kay murag, madistract mo kung naa mo sa gawas. So, ato din siyang hisgutan tungod kay need mapuli nato siya. As a Christian, ako tayo kahibalo about sa Bible. Kaya kung ay mga hisgot-hisgot na murag lain sa kayo malitag pagkatingog nga, wala pa kahibalo ba? Ay, unsa ba dahil niya mo din ang history sa Bible di ay? Makaingon ba nga, at Christian dahil ka nga kami makabalo nga, dili kayo mo familiar ang book sa Bible. Usahay kay maglisod pa ko sa Biblia kay dili na to familiar. Ba usahay na ta. Pero ato ning tunan karon aron nabot day kahibalo gamay. Ang iyang ni ang Biblia dili lang usa ka libro kabalo makita. The Bible is not only one book. It composed of 66 books. Nagi-compile na siya. Dili na siya usa ka libro kundi mura na siya library ba. Giusa ang pila ka mga libro. Ang mao kini gisulat sa daghang author apan usa lang ang mensahe. Ang plano sa Dios sa kaluwasan. Wala lain purpose ang Bible kundi para sa atong kaayuhan. Nagsugod ang Biblia naisulat kini sulod sa 1,500 years. Na buo ni siya, wala din siya nahimo nga karon pa katuig na nabuo ang Biblia na nahimo siyang usa in 1,500 years. Imagine ako ba, totoo ko dahil di mo din lalim. Kung wala siguro yung mga tao na naghipos dahil mga scrolls, wala din siguro tayo Bible karon. Eh, laliman ka 1,500 years. Imagine na ka na yung resibo gani nga, di mo agawala kung gali na ng bilang kabulan. Di ba? Sige, ikuan daw kung naamoy mga kuan diha, pwede ninyo i-take note ang kuan. Tsada mag-imunta itong mag-PowerPoint, pero wala akong good grip. Wala ko inana, gusto din ako mag-PowerPoint, pero wala akong good grip kuan. So, sunod na lang. Agingon ginta ko nga, sunod na lang natin itakon tayo ka nang maka-prepare na din ko sa PPT, pero sige lang. Ato lang na hinahinayon. Within 1,500 years, gitipo ang tibuok ng mga books, katubig ang 66 books. Nahikuan niya siya nagsugod atong 1400 before Christ or BC hangtod sa 100 AD or Anno Domini. Manay meaning sa AD. So, imagine na to 1,500 years, dili tiglalim. Naging mga tao nga nagtitipid gani nga mga scrolls. So, naabagin siguro yung mga grabe ka, kayo hindi ko nga grabe gid ang plano sa Ginoo. Kung wala mga tao nga nagtipid dani, wala pud ni siguro mabuo la naman kay 1,500 years. So nanay mga pila na ka mga tao ang napasapasahan dani. Pero pila na ka mga historian, theologians ang nag-study po dani. Usa sa mga
ang Biblia daghan tungod og mga authors nay mga nasa na according to study nay 40 sa nakuan lang na allow na di bali na prove lang na kuan 40 ka authors which is the prophets, kings, apostles, and pastors. And also, the Bible composed of different language. Pero ang origin niya, ang Old Testament is Hebrew. Nakakuan siya is into Hebrew. So, gipang translate lang siya. Ito aron na ngay Bisaya, na ngay English, pero ang origin din niya sa Old Testament is Hebrew. Tapos napon siya partial na Aramic. Arabo bitaw nga kuan nga language ang Old Testament. Then ang New Testament is a Greek pod ang language nga gigamit sa New Testament. So kung mo na naon, grabe gid nga mga studies dani kay kung wala ko siya gi-translate into different version sa English version, sa Bisaya version, hindi ko siguro sabot. Liman kanil, langlo mga ining kaning kuano, kaning Hebrew, kaning mga Greek words na napay lang sinulatan nga dili na to masabtan. Lahi pa yung taog kuan language. So naging language barrier. Pero God is good. Tungod kay na mga tao nga nag-study po aron i-translate. So napoy mga argumento about sa translation. Kaya nga uban nga version kulang ang translation. Ano bitaw ang iyang kay usay man gud ang translate dato usahay kay dili word by word dili sakto na to ang context nang usahay nga nay mga version nga murag makaingon sila magulang man ni nay mga version gud nga para sa King James version naglumbot kay siya kay kuan kay nga English grabe siya ka kuan ba mga die do so naapoy mga version nga murag kuan siya kana bitaw kanang basic lang yung English. And then pero kaning Bible is di ba kadungog naman kita ningon nga tuo mo na ang Biblia nga sulat ra man sa tao. O di ba perminti kinato na matunggan. Tao ra may nagsulat na kinsa man ay ganong mukuan mga tao ra magsulat na. Pero remember na in 2 Timothy chapter 3 verse 16 all scripture is God breathed. Tao ang nagsulat apan gigiyahan sa Dios. Ibot mo naon ang tibok libro, ang tibok Bible nga nasa klase ang mga author lan pag 40 ka author. Ano mag-coincide man gid ang ilang mga sinulat? Wala may nagsumpaki. So kung dili guided by the Holy Spirit, kung dili guided ni Lord, kita gali lahi tag mga opinion. Di ba? Pero ang Biblia kung basahon nimo, wala nag-contradict na. Tanan na version pero walay nag-contradict. Walay ingon nga naay uban bitaw nga makiglantugi gamiton ang bersikulo sa Biblia para i-prove ang ilang opinion, i-prove ang ilang side. Pero kung di pa reminded ba yung Buddha nga dili na makiglantugi, ang may makiglantugi tungod sa buha sa about sa pulong sa Dios tungod kay kining tanan gikan sa Dios. Pero usahay lagi kining atong taalang ba nga murag pilin na to nga balo na tatangan. Magilangtong kita kay mo ni akong ribalan. One-sided na rin ta kayo dayon. Pero atong iminumduman nga ang Biblia gisulat sa Dios. Ipagsulat sa Dios para sa kayuhan sa tao. And then ang Biblia kabalo makita nga nabahin sa duha. The Old Testament and the New Testament. Pila ka books ang Old Testament, pila? Kinsay familiar, pila ka books ang Old? Pila? Aha? 40? Ang Old lang, ang Old Testament, pila ka book? From Genesis to Malachi. Wala pa yung nakakuhan. Ang Old Testament is composed of 39 books. From Genesis to Malachi. 39 na siya ka books. And then ang New Testament, pila ka books? Kinsay familiar? Ha? Very good. 27 books. From Matthew to Revelation. So, in total of 66 books. Ang Biblia, adunay sa 66 ka
libro. I-combine na siya sa 66 ka libro. Oh, adunay? Okay. Adunay 40 ka author. According na siya sa study nga na knowledge yun nga mo, kina sila ang mga author. So, dili na sa mga author. In Genesis to Deuteronomy, ang author daw na si Moses. Oh. Okay. Si Moses ang author daw sa Genesis to Deuteronomy nga book. And then, si Kuan din sa mga Salmo, familiar mo siguro ta, si David o si Asaph, ang author sa mga Salmo. And then, ang author po sa Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, si Solomon. So, aron po na po tayo idea, mamo din sila ang mga gasulat. Kasi katag-natag-natag, isa yung gasulat din na Kuan. Next na mga author is katong mga prophets. Sila na Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel, si Hagio, si Malakay, ato sila, si Zacharias, si Sophronias, kinsa ba to? Kinsa ba to ng mga book na nasa ubos mo na sila ang mga prophet nang gisuot sa mga uban nga books. Mao na usa sa mga kanang libali author or nagsulat. Next is ang mga apostles. Sa New Testament, ang mga apostles sila Matthew, John, si Paul dayon. Ang uban dayon kato sila ni Lucas, kato sila ni Juan, ug sa Acts, James ug Jude. No. Sa New Testament unsay pinaka mubo nga book, pinaka-shorten. Dili, book, pinaka-mubo nga book sa New Testament. Ha? Very good. Pila ka chapter ang Jude? One chapter lang ang Jude. Muna'y pinaka-mubo nga kuan kanang libro sa New Testament ang Jude. Isa siya ka chapter. Next is the category of the Bible. Diba? Dahil na nga mga books. So, i-categorize niya siya ang old ug ang new. The first category is the Torah or Pentateuch. Atong 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Muni ang first 5 books. Or we call the Law of Moses. Muna gitawag na Torah. Law of Moses. Muna siya. The first 5 books document creation, the patriarchs, and the Exodus from Egypt. They were compiled and finalized around the 6th to 5th century before Christ during the Babylonian exile. So, dito sa book, sa 5 cluster, ng first 5 books, dito makita ang history sa Old Testament. Katupang hitabo, bitaw, gikan ni Moses, ni Noah, na dito sa 5 ka libro, or the so-called the Law of God or the Law of Moses. Muna siya ang first. Next is historical books from Joshua to Esther. Itong Joshua, 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, hangtod kang Esther. Manipod siya ang mga historical books. Sabi lang, nana dito ang mga story about ni David and Goliath, ni Samson and Delilah, o kinsa ba itong mga tao sa Biblia, bitaw, hindi pang gamit sa Ginoo. Nadiha, kung gusto ninyong basahon ang mga story ni David, ni Juan, nadiha, mga books. Next is poetry and wisdom books. Oh, familiar kayo mo sa mga poetry. And then, from Book to Songs of Solomon, collection of prayers, songs, and philosophical reflects with hope considered by many scholars as the oldest book in the Bible. Kani daw kang Hub nga book, mo'y pinadaw, i-considered na pinaka-oldest nga book. So, diha ko na ito makita ang mga kwento ka na dito, mga talinghaga nga mga words. Diha po ni mo masabtan bitaw nga. Na mga
kuan di ang mga poetry bitaw nga walay pulos ang kinabuhi kay kabalik-balik ra ang panghitabo. Walay bag-o nga panghitabo kundi ang nahitabo sa una mahitabo na sa kuno karon. Cycle ra kuno ang kinabuhi. Unsa kuno kapuslanan sa mabuhi nga mamatay ra man gihapon. Siyempre gyapon sa nga unsay pulos sa paglabang nga suoton magyapon bulingon na sad suoton na pud. Yan ba, cycle ra kinabuhi, gataon, kalibang ra gihapon, nang mukaon pa ba yung kalibang raman? Di ba? Manarbaho, mga kwarta, niya pag mga kwarta, gasto, trabaho na sad. Cycle of life, na mga poetry, diyan mo makuan ba, makauna-una, pag dito ka bitaw, no? Cycle ra ginang kinabuhi, so, wala gid rason nga, mag-ingat ang haboy na ba? So, diyan pa na ito makita ang mga poetry and wisdom, sabot na ang Proverbs. Next is the prophets. From Isaiah to Malakay, mo na mga prophets na nasila diha. Isa na ko naka-memorize sa Old Testament. Ako kawala-wala na ko. Na-memorize na ko na siya, pero kawala-wala na ko. Pero na kailangan na to sila i-familiarize. Na kani sila, maoning sila ang mga books. Kaya usay kay permanente commission is New Testament. Tapos naiuban nga mga book nga dili na to familiar. Kay dili man kay nato ang kaukab. So kung need na to tun-an ang Biblia aron ma-familiarize na to ang mga books. Next is ang New Testament. The New Testament was written in the first and early second centuries before Christ. It details the life, death, and resurrection of Jesus and the growth of the early Christian church. So, familiar man siguro mo, unsay ngalan sa upat ka book. Katabi ng Matthew, Mark, John, o lang. Matthew, Mark, Luke, John. Ito, nalimot ang nalibuwag na kuhan ko. Ano nga mga book mo po yan gitawag na the Gospel books. It focuses on the ministry of Jesus. Sa pagkatao ni Jesus, sa iyang pagkamatay, iyang pagkabanhaw, o kamiyang gibang buhat sa before siya namatay. Dili naka-isgot. Dahil lahi nilang version. Ay version ni Mateo, na may version ni Luke, ni John. Dahil lahi silang mga version, basahon niyo mo, pero parang kumbaga, lain-lain silang POV. Dato bitong POV nga, David kan ni Christ, dapat na POV nga. Di ba, kabantay mo nga, katong, like, about sa katong gitigbas ang dalunggan, murag, lahi sila, version. Pero connected sila, makaingon nga, hindi siya layo-layo, hindi sa panghitabo kay, wala man ni according sa kuwan, nakalibot siya kay naagin siya sa panghitabo. Inanabi daw, so mo ni sila, connected ni sila sa gospel. Next is Acts of the Apostles. A history of early church following Jesus' ascension. Ito pag-ascend ni Jesus, written by Luke. Next is the epistles. Kato bitong mga sulat ni Pablo o ni John man yata to. Muna sila ang kuhan. Letters written by apostles like Paul, Peter, and John to the various early churches to offer guidance and theology. Ito bitong Galatians, Colossians. Muna sila ang mga gipang sulat nila ni Paul o ni Peter o John. Diba? The letter to the from Paul, letter to the Galatians, mga Ephesians, Colossians. Muna siya ang mga early churches nga while nagkuhan na nga panahon na sa prisuhan si wala ginapugnan na while na pa sa prisuhan si Paul. Ipriso si Paul lang wala siya naghunong. Sa nara dito, wala siya sa physically, pero nasuwat siya permanently. Isuwatan niya si Timothy, isuwatan ito niyang uban ng mga naasab na kalain ng mga kuhan ka ng lugar or area. Inana siya ka, kanang kumbaga, inana ka kuhan si Paul. Wala nakapugong ang napriso siya. Sabi bitaw, kita sa atong ginabot, yung mga kapugngan ta sa atong mga, ay mga hindrance bitaw nga, dili lang sa ko, kay murag na ako sa kuhan garon. Tabangunan ko karon, dili lang sa mga padayon. Inana bitaw nga, na siya ikon ba, ipang tugahan dito. Same sa agkahitabo nila ni Pastor dito sa una nga busita sila sa buongga, nasa sila pakapadulong kailas susihon ang mga churches. So
So inanapod ang gibuhat ni Paul sa una. While nga nasa sa prison, continue ang iyang kuan ministry. Na siya ginasugo nga, padala ni dito, padala ni kuan. The last is the revelation. Revelation is an apocalyptic vision of end times, traditionally written on the island of Patmos near the end of the 1st century. Sa Revelation po, manipod ang mga propesiya, wala pa nahitabo. The end times. Karon kay kasi natin nato ang mga warning sa Revelation. Ngay gubat, patay, gutom, kagubot. Diba? Karon kay mura kayo kita nga we are living in last days giday. Kaya kasi natin na nato ang mga panghitabo. And then sa Old Testament, nakafocus siya sa law, history, prophet, and wisdom. Mani ang focus sa Old Testament. Ang sa New, ang focus po sa New is gospel, letters of prophecy, atong sa Revelation. Muna siya ang focus sa New Testament. Sa Old, gipahinumduman ang katong himtang sa una sa mga Israel. Muna yung focus sa Old, sa pangkita po sa una. Ang sa New Testament po is para sa tuwa. Kaning sa ako kung nasabtan dali sa Old Testament is kaning bitong mga pangkita po sa mga tao nga gigamit sa Dios sa una. Makaingon kita nga normal na po sila nga tao. Wala'y perfect na gigamit sa Dios. Even David, dagan sala si David. Moses, kabatay si Moses pero gigamit siya sa Dios. Oh, kinsa si Jacob, di ba nang limpong si Jacob para lang mag-gain niya ang kuan. Pero nakainod ko ba, naka-learn pud ko sa kinabuhi ni Jacob na ako'y na-learn. Alam, mas kung unsa giday mo dito nung imo giday nga gihon. Sa iyang gilingla iyang papa, gilingla pud siya nilaban. Ang servisyo siya parang kang Raquel, pero sa dihang nahuman ang 7 years niya yung service, ang gihatag sa iyang magwang. Oh, di ba? Nakaingon ko nga kung unsa pud imong kuan gyud, imo giday nga gihon. So una siya nahimo. Nag-servisyo na siya kalain 7 years para sa iyang gipili nga babae. Kaya yung mong pud gibot sa iyang papa. Iyang mong gilingla. Pero wala na napugnan sa ilang mga sala na gamiton sila sa Dios. So ang Old Testament, gigamit siya para pag-remind na to na kung sayop mga linta, naman tayo mga bitong mga consequences nga itong kahitang ko sa tuwa, kadayon ta. Gamiton to sa Dios. Wala gigamit sa Dios na perfect. Even si Jonah, nitakas si Jonah kay Zogo siya dito, bato siya dito, nitakas siya, nisipat siya. Pero gibalik rin po sa Ginoo, pero ang consequences, gigutom siya tulog adlaw. Nagputo na, dili na utang mahitabo sa iya ha. Pero na po yung way, ang Lord at si Lord na mahitabo, iya po ito, aron kung kasi natin po si Jonah o Bonsai, pait. Kabang panawag kitsan siya. Rinanataw sa hay mga Kristohanon. Muna makayunta nga, ang kanilang mga life sa Old Testament ng mga tao nga gigamit sa Dios, gihimo niya siya nga inspiration para sa ato. Maka-learn ta og lesson sa ilahan. Even ang mga babae, si Ruth, si Esther, mga nice kayo sila og mga kuan bitaw mga history. Makayunta ba nga si Ruth? Grabe po ang gigamit sa Ginoo. Grabe ang paggamit niya. And last, and conclusion, ang Biblia usa ka library of books nga naghiusa sa usa ka mensahe nga ang kaluwasan pinagi kang Kristo. Mao gid ang tunong sa Biblia. Ang kaluwasan ra gyud. O aron mahimutang ang Biblia mahimong guide nato sa life. Nadi tanan problema sa financial, problema sa kanang bitong mas isa architect bitong away, naapod ba dito ang mga sukod-sukod na dito tanan. Makaingon gi ko nga ang Biblia kung magtuon ng tanan ang tanan katubagan sa itong problema. Dili ingon nga pag mubasa sa Biblia atong gikinahanglan naabot na, dili tudluan ka. Guide na ang Biblia sa atong kinabuhi. Unsay atong buhaton, unsay angay nato i-respond sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nga magiyahan ta into a better person. Na bitong makabuhat ta sa mga butang na dapat natong buhaton isip Kristohanon. Gisulat sa daghang author apan inspired sa usa ka Dios. Daghang author 40 beto sa
according to study, is 40 ka author ang kasulat sa Biblia. Pero nagkahiusa tungod kay guided by the Holy Spirit. Sinulat siya, pinagi sa giya sa Dios. Ang nagsulat ang tao, pero giya sa Dios. Manatong klarohon kay dagan sa ko kadunggan nganong tuwa mas Biblia nga sinulat ra man sa tao. Tao ra may nagsulat na. Pero gipremindan kita nga guided by the Holy Spirit na nga kinsa to silang mga author nga nagsulat. At salamat po sa mga tao nga nag-study sa about dani nga sa Bible tungod kay nahiusa ang Bible sa nagkadaya nagayagi na nga mga tao nga nag-study gahatag po og higayon nga nag-study ani. Ang pagtuon sa mga categories authors makatabang sa pagsabot sa kabubusan sa plano sa Dios. Mura kita ang buwan ni. Kaya kung atong itakol ang depend ba kita ni, mura madugay kita. Dugay kita. Kaya kung mo kini, broad kini nga topic ang about sa Biblia. Ang ato lang itakol is ang ganang itong basic lang na ni na itong hebanal nga. O po din niya asa gikan ng Biblia. Basta rin sa itong kinabuhi or sa atong kaliwatan. Di ba? Ginasubay kung asa gikan, asa ni nga nag-ugat ng mga kaliwatan. So kailangan po asa Christian, kinanglan po na itong ibaluan. Ini nga mga butang, tungod kay importante po ni siya sa itong kinabuhi. Magtuon sa pulong sa Ginoo. Atong nakoy libro nga natunan. Magbasa ka sa history, sa world history ug sa Bible, makonek din nimo nga naay gitinuod kini ang gisulat sa Biblia nga uban. Na naay toy samot na katulad ang lawas ni Kristo. Sa world history, nagbasa ko na to about sa Israel. Wala ginakabutang dito nga nag-resurrect si Jesus. Ano nakabutang dito? The body of Jesus Christ was stolen. Wag nakabutang sa history. Walay ka nang nabutang dito nga nag-resurrect si Jesus. So, kung imo i-connect ang history into Bible, na yung mga moment, kumakain mo, di ka nga, gidinay po nila. Na yung mga moment na gidinay. Tinod gini kang gingon dito sa, kayo ko nga, tinod gini ang gisulat sa Biblia. Kaya nga no, na-coincide man siya sa history. Diba, na mag-ingon man to dito na gisuhulan ang hari na, iba, buniog sa tibuok palikuan nga, gikawat ang lawas ni Jesus. Wala siya na, wala siya na banhaw kung dili gikawat. Naagi siya sa world history nga gikawat ang lawas ni Jesus. Nalimutan ko asa itong nabuk, nawala man dito sa balay. Kato kay world history ito siya, nanakot na ganahan kong tuon tungod kay kuhan siya sa Biblia ba, may balaan gini mo nga kanang kuhan history o ang Biblia, lagi mga butang, makaingon ta nga, kung dili ta magtuon sa Biblia, makaingon ta nga, na mauman yan, kung ano, kay mauman yung history. Na ako nasabtan karon bitaw kaysa una pag naa sa libro magtuo magi ko 100% kay authentic gid na kay nagid sa libro. Pero ako bitaw nasabtan karon nga history po diay kay usahay kay so una chika ra to dili dito siya proven and tested nga mao ginang panghitabo na pag-abot dayon sa history kay muna na dayon. Na yung mga behind din nga mga history. So mauna to ang atong na itakol karon about sa Biblia. Kwando ko no, recall. Pila ka author ang Biblia? Pila ka author ang nagsulat sa Biblia? Sila? 40. So, tama. Ano kay ngalan dito man? The first 5 books in Old Testament. The first 5. Ano kay ngalan dito? Wala nagkuhan ba? Pentateuch or law. The law of Moses or the we so-called Torah. Meaning scrolls, the 5 scrolls. The first 5 books, the Old Testament is called Pentateuch. Matong 5 kalibro. Unsa ito mga libro ang compose sa gospel books? Very good. The first book sa New Testament, kanang bitaw ang 4. Matthew, Mark, Luke, John. Mao na ang gospel books. So, i-familiarize na nato kay
Aron ko na kayo to kung dali din siya nabilong. May mga categories bitaw. Mga about sa mga kuan, mga prophets or katong mga history. Aron nabot day background knowledge or kanang prior knowledge about sa history sa Biblia. And I hope natay na tunan. Kung nabot tayo na take note nga model ni siya. Challenge sa matag usa memorize ninyo Biblia. All of you. Basin tayo na magpadula dali nito. Na magpadula memorize. Like award. So God bless everyone. Good morning. To God be all the glory and honor.